Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pinakamahirap na parte ng buhay ng isang ina ay ang makitang naghihirap ang kanyang anak. Lalo na kung ito ay sanggol pa lamang. Oo, walang sino mang ina ang may gusto na nag-aagaw buhay ang kanyang supling. Pero may mga pagkakataon na kahit sa napakamurang edad ng ating mga anak ay kinakawit na sila ng karit ng kamatayan. Papadudot ako si Andy, 26 years old na sa ngayon. Tubong Ilocos Norte pero nakatira ako ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang ikikwento ko sa inyo ay hindi isang usual na horror story. Pero totoong naranasan ko ito. Hindi ko nga akalain na mangyayari ang pait na ito sa buhay ko. Nangyari ito noong malamang kong buntis ako noong 2021. Kaka-recover pa lang namin noon sa COVID-19 pandemic kung saan ay 3 sa pamilya namin ang kinuha. Ang tatay ko, ang biyenan ko, at ang pamangking kong lalaki na 9 years old pa lamang. Kaya nga hindi ko akalain noon na pagkatapos ng trahedyang yon ay may darating palang biyaya sa aming mag-asawa. Pero bago yon, Papadudot, magbibigay lamang ako ng kaunting background sa pamilya namin. Mapamahiin ang pamilya ko. Mula nang mabuntis ako ay wala silang ibang ginawa kundi ang ipaalala sa akin na itabi yung buntot ng pagi at meron din kaming langis na ibinebenta ng mga igurot na may mga laman na kung ano-ano sa pagtulog namin ng asawa ko, at yun ang ginagawa namin. 2nd month na namin ni baby, nagpa-check up kami kasama ang asawa ko. Mangiyak-ngiyak kami nang makita namin yung munti naming anghel via Trans-B ultrasound. Wala akong ibang masabi kundi thank you Lord. Ito yung the best na regalo mo sa amin mula nang ikasal kami. Lumipas nga ang 2 buwan kong pagbubuntis. Medyo magalaw na ang baby sa sinapupunan ko at medyo late. Nagpaparamdam yung iihi ako. Gabi na noon at hindi ko makakalimutan na napanaginipan ko si Papa. Pero bago ko makatulog ay nakarinig ako ng parang may tumutuka sa bubungan namin. Sa panaginip ko ay nakasuot ako na parang bagong panganak. Kung alam nyo yung Eternal Gardens, yun ang location namin sa panaginip ko. May dinalaw daw kami sa sementeryo. Andon ang buo kong pamilya pero hindi ko kasama ang baby ko. Yung papa ko naman daw ay umalis saglit para manood ng sabong na malapit sa sementeryo. Pagpunta daw niya doon, may bumaril sa katabi niya, which is kaibigan daw niya. Kasabay ng pagputok ng baril ay nagising ako. Nagtataka ako kung bakit naramdaman ko na may kumidlit sa tagiliran ko at tuwang-tuwa ako na kausapin siya. Saka ko lang namalaya na 2:30 AM pa lang. After 2 weeks, sunod-sunod na yung panaginip ko na wala akong kasamang baby. Pero hindi ko na naikwento kahit kanino. Nang dumating ang 7th buwan ng pagbubuntis ko at makulit na rin ang baby ko, muli ako nakaramdam ng kakaiba. Gabi noon at bago ulit ako makatulog, may parang tumutuka ulit sa bubong namin pero nakatulugan ko na. Kakaisip kong ano yon at nanaginip ulit ako na uuwi ang papa ko na nagwo-work pala bilang isang security guard. Ang rason ng kanyang pag-uwi dahil nabulyaso daw ang katrabaho niya at napag-initan sila ng OIC niya.
At makalipas nga ang isang linggo ay tumugma ang panaginip ko. Umuwi ang papa ko dahil daw yung katrabaho niya pinatulan yung OIC nila at medyo nagkabunutan ng baril. Nung time na umuwi siya, nagkukwento siya na yung katrabaho nga niyang yun ay may ginawa talagang kalokohan. Pagkatapos noon ay sabi na lang ng papa ko sa akin na huwag ko na lang siyang intindihin. Kasi baka makasama pa raw sa akin kung mag-aalala pa ang isang buntis na katulad ko. Dumating ang 8 buwan, hindi na ako makatulog dahil medyo nananakit na nung time na yon ang tiyan ko. Chinek ko yung oras at nakita kong 12 AM na at tulog na yung asawa ko. Nakiramdam muna ako dahil sa isip ko baka false alarm lang. Tapos may narinig na naman ako na kung anong sa bubong namin, sa mismong tapat ko pa. Sa dami ng galaw, akalain mong umaambon talaga. Kaya binaliwala ko na lamang yun noong una. Pero papadudot nagulat ako nung umubo si Papa at ipinalala yung buntot ng pagi. Sabi niya may mga dugwak sa bubong namin. Ang mga dugwak ay tinatawag na purple heron sa Ingles. Ang huni nito ay parang sa mga wakwak. Bigla ko nagulat dahil sa parang mas dumami ang tumutuka sa bubungan namin. Kaya tinanong ko siya kung umaambon ba at ang sagot niya sa akin ay hindi umaambon. Gisingin mo si Arjo, dalian ninyo. Kapag may dugwak po ba, anong ibig sabihin nun? May aswang po ba o manananggal sa bubong natin? Kinakabahang tanong ko. Ang mga dugwak para silang tiktik. Pero hindi nangangahulugang may aswang o manananggal sa paligid. Kapag may dugwak, ibig sabihin may sinusundo si kamatayan. Kinilabutan naman ako sa sinasabing yun ni Papa. Kaya dali-dali akong bumangon at ginising ko ang aking asawa. Pupungas-pungas pa si Arjo noong gisingin ko siya, kasabay ng pagising niya ay sumakit na ng sobrang tiyan ko. Pinilit ko pa rin buwaba at inayos ng asawa ko yung hihigaan namin. Hindi sinabi sa amin ni Papa kung ano yon. Pero ang huling bilin niya ay huwag ilalayo sa amin ang buntot ng pagi. Sabi naman ni Mama huwag nang papatayin ng ilaw hanggang sa nakatulog na ulit ako. Kinabukasan ay nagising ako na wala na yung asawa ko pati si Papa. Tinanong ko si Mama kung nasaan sila. Ang sabi niya ay pumasok na daw sa trabaho. Nag-almusal na ako hanggang sa bumalik ulit yung sakit ng tiyan ko. Pero hindi ko ulit pinansin. Pero mali ako. Naramdaman ko na may lumabas sa puwerta ko kaya chinek ko sa CR at nakita ko na may bahid na ng dugo ang short ko. Kaya tinawag ko ang mama ko at sinugod ako sa ospital somewhere in San Jose del Monte, Bulacan. And to make the story short ay naipanganak ko ang baby ko. Nasa intensive care unit siya pero hindi naka-incubate. Wala ding oxygen or intubation. Dahil kaya niyang huminga without life support pero under observation siya. Nanlumo ako noong malaman ko yon mula sa aking asawa. Kaya gusto kong dalawin noon ang anak ko. Pero sinabihan ako ni Arjo na magpahinga muna ako. Kailangan makabawi ako ng lakas para mas mapabilis ang paggaling ko. Samantala kinagabihan, pagkapanganak ko ay isang nakakakilabot na kababalaghan ang nangyari sa akin. Habang natutulog ako ay bigla na lamang may naramdaman akong humawak sa tiyan ko. Malamig at parang nakakakuryente. Kaya bigla ako nagising. Pagising ko ang ipinagtataka ko lang ay bakit madilim ang ward kung saan ako nakapwesto. Bumaling ako sa kaliwat kanan ko at nakita kong natutulog ang mga kasama kong pasyente sa ward. Yung iba hindi ko na napansin dahil nagharang sila ng hospital curtain. Napansin ko din na wala si Arjo sa tabi ko. Muli kong ginala ang paningin ko, ang dilim talaga. Kahit sa labas ng ward ay madilim din. Pero may nakita kong bagay na siyang nagpakilabot sa akin. Sa tabi ng pintuan ng ward, nakatayo ang isang itim na figura na may hawak na kung anong bagay na matulis. Nung una ay hindi ko maaninag ng husto ang nakita ko. Pero nang makakatch up ang mga mata ko sa dilim, napagtanto ko kung ano ang hugis ng figurang tinititigan ko. Isang figurang may suot itim na long sleeves na jacket at black pants. May hoodie din ang jacket niya kaya tago at hindi ko makita
ang kanyang mukha. Pero nadakot ako sa kanyang hawak na parang isang mahabang tungkod na gawa sa itim na kahoy o metal at may matulis na karit sa itaas ng tungkod. Papa Dudut, on the spot ay na-recognize ko ang imahe. Si kamatayan. Dahil dito'y kinalabutan ako at lalo pang tumaas ang mga balahibo ko sa buong katawan ko nang lumapit ito sa paanan ng higaan ko. Sino ka? Teka, oras ko na ba? Susunduin mo na ba ako? Bulong kong tanong sa figurang napagtanto kong si kamatayan. Pero hindi ito kumibo at sa halip ay umalis din ito at lumabas ng ward. And to my surprise, Papa Dudut ay biglang nagsibukasan ng mga ilaw sa paligid. At kasabay noon ay ang pagpasok ni Arjo sa ward. May daladalang pagkain para sa aming dalawa. May mga dala kong pagkain para sa iyo, Andy. Sunod ko yung mga pagkaing pinayo sa iyo ng doktor. Wika pa ni Arjo. Bakit parang takot na takot ka? May problema ka ba? Nagtataka pa niyang tanong nang mapansin niyang nanlalaki pa rin ang mga mata ko na makita siya. Wala, Arjo. Naguguluhan kong sagot sa kanya. Kumusta ang anak natin? Pwede ko na ba siyang makita? Agad namang sumagot ang asawa ko. Hindi mo siya pwedeng makita hanggat hindi ka lumalakas. Sagot niya sa akin. Bagyang lumungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano, Arjo? Ang anak natin? Ano nang lagay niya? Nag-aalala kong tanong ulit sa asawa ko. Nasa ICU pa rin siya. Pero sabi ng doktor ay lumalaban pa rin ang anak natin. Gusto niya talagang mabuhay. Sagot ni Arjo sa akin. Naiyak naman ako sa mga sinabi niya. Pero agad naman akong inaalo ng asawa ko at pinatahan. Sinabi rin niya sa akin na magtiwala lamang kaming pareho sa Panginoon at hindi nito pababayaan ang anak namin. Samantala dumating yung araw na nakarecover na ako at pwede ko nang dalawin ang anak ko. Naiyak ako at feeling ko ay ang failure ko as a mom. Idagdag pa yung ibang salita ng mga nurses na hindi ako nag-iingat. Nakasalanan ko kung bakit ako na high blood during my labor hours kaya na ICU ang baby ko. Hanggang sa mag-iisang linggo na ang anak namin ay hindi ko pa rin siya katabi. Pero pinayagan na kami na mag skin to skin contact dahil kailangan ngayon yung tinatawag na kangaroo care. Yung 1 week naging 2 weeks pero nailipat na siya sa recovery room but still hindi ko pa rin siya makatabi. But after 2 more days ay binigyan ako ng good news na pwede nang itabi ang anak ko pag naka-breastfeed na kami at tuwang-tuwa ako noon. Walang mapagsidla ng saya ko. Umiiyak ako habang nagpe-pray sa sobrang saya ko. Hanggang sa nakatulog ako sa panaginip ko. Nasa isang kwarto ako at may mga stainless na table and blue na traveling bags. Yung parang lagayan ng patay kapag mag-autopsy. Nagwawala daw ako sa kwartong yon. Then nag-transition na nasa bahay ako. Naguhukay daw at iyak ng iyak. Pagising ko umiiyak ako at kinakausap ako ng katabi ko sa ospital. Sabi niya ay kailangan na ng diaper at wipes ni baby kaya pumunta ako kaagad. Pero bago ako dumating sa location ng baby ko ay may natanaw ako. Isang lalaking nakaitim na jacket at black pants. Pero nakahubad ang hoodie niya kaya nakita ko ang kanyang anyo. Maputla, medyo payat at namumula ang kanyang mga mata. Hindi basta namumula lang na may sakit, kundi talagang pula talaga. As in walang white kundi red and black lang. Nakatingin ng lalaki sa akin at expressionless. Siyempre kinilabutan ako dahil alam kong hindi normal na tawang nakikita ko. Kundi si kamatayan. Nagpapakita sa akin si kamatayan. Pero biglang pumasok ulit sa isipan ko ang anak ko. Kaya sinantabi ko muna ang takot na nararamdaman ko at dali-dali akong tumakbo papunta sa ICU kung nasaan ang anak ko. Nilagpasan ko lang ang lalaki at agad na hinanap ang nurse na in charge sa anak ko. Sa hindi ko inaasahan ay nakita ko ang baby ko na nagsisisure. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Kinuha ko kaagad siya sa crib saka pinunasan. Nagtaka lamang ako bakit dalawa yung nakatutok na pailaw sa anak ko. Hindi ko na nagawang makapagreklamo that time dahil
Kailangan ng baby ko ng medical attention kaya tinawag ko yung nurse na kararating lang. Binalik na ulit yung baby ko sa ICU, mixed emotion yung nararamdaman ko noon. Hanggang sa sinabi sa akin na may sakit pa rin daw ang baby ko. Kabaligtaran sa nakikita ko sa pisikal na ipinapakita niya na sobrang active niya. Sinimulan siya na ma-skip feeding for 5 days. Iyak ako ng iyak at wala na akong magawa pa. Pinag-pray ko na sana'y maging okay na siya, na dagdagan pa yung lakas ng loob na meron ako, na sana'y wag na munang bawiin ang baby ko. Yung 5 araw na skip feeding niya ay naging 8 araw. Then kinarga ko siya at kinausap na magiging worth it yung paghihintay ko sa ospital at patuloy ako maghihintay sa recovery niya. Nginitian ako ng anak ko na akala mo'y naiintindihan niya ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang daliri ko. Simula noon ay every 3 hours ko siyang dinadalaw. Hindi na ako nagkaroon ng enough time para sa sarili ko. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng doktor at tinapat na niya ako sa totoong kalagayan ng anak ko. Gumuho na ang mundo ko dahil stage 2 na pala ang sakit niya. Iyak ako ng iyak noon at tinawagan ko na mga magulang at asawa ko. Kinabukasan, birthday ng mama ko. Umaga na noon, pumunta ulit ako sa baby ko. Ang ganda ng ngiti niya noon pero napansin ko na nilagyan na siya ng oxygen tube. Nagtanong ako kung bakit, ang sabi ng doktor, nahihirapan na raw huminga ang baby ko. Pinayuhan na din ako na magpahinga muna. Lumabas ako ng ICU na lugmok na lugmok. Sumakto pang visiting hours at nandun na ang asawa ko para makibalita. Wala na ako ibang maisagot. Puro iyak na lamang at tinawagan ko ang mama ko. Sabi niya ay nasa Quiapo siya. At any moment ay pupunta na siya ng ospital para maibigay yung panyo ng Nazareno. Pagkaraan ng 1 oras ay bumalik ulit ako sa baby ko para i-check siya. Pero bago ko makarating sa lugar ng anak ko ay nakita ko na naman ulit ang lalaking nakaitim nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng takot pero sinikap ko pa rin iwasan siya at tumungo pa rin ako sa ICU at nilagpasan ko lang ulit ang nakakatakot na lalaki. Ngunit nanlumo ako nang makitang naka-CPAP na ang anak ko. Ang CPAP ay tinatawag na Continuous Positive Airway Pressure. Isang machine na ayon sa Google ay tumutulong para huminga ang pasyente. Papadudot iyak ako ng iyak noon dahil kapag hindi na kinaya ng CPAP, alam kong may intubate na siya. Lumabas ulit ako at nakita ko si mama na nasa labas ng ICU at umiiyak na rin siya. Yung asawa ko ay hindi niya magawang umiyak dahil alam niyang magbe-breakdown ako. Sinabi ko pa rin kung ano ang kondisyon niya. Sabi ko prepared na ako kung dumating na sa point na matubuhan na siya. Pagkalipas ng 1 araw ay bumalik ako sa baby ko pero ang worst na nakita ko ay ina-ambue bag na ang baby ko. Na nagkabit na sila ng tubo sa anak ko habang umiiyak ito. Mamayang kaunti may naramdaman akong kakaiba sa aking likuran kaya nagpa siya akong lumingon. Doon ay nakita ko ulit ang misteryosong lalaking kutob ko ay si kamatayan. Wala naman siyang hawak na karet o ano, basta nakatayo lang siya sa madilim na bahagi ng ICU. Kinilabutan ako pero nang marinig ko ang pagtangis ng anak ko ay napuno ng galit ang puso ko. At naibaling ko yun sa misteryosong lalaking nakaitim. Anong ginagawa mo sa anak ko? Huwag mong pahirapan ang anak ko. Sigaw ko sa kanya habang lumalapit. Pero nang akmang sasampalin ko ang lalaki biglang nagdilim ang aking paningin. Nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa hospital bed kinabukasan. Babangon sana ako pero pinigilan ako ni Arjo. Magpahinga ka muna, sabi niya sa akin. Ano ba nangyayari sa akin? Naguguluhang tanong ko. Tumaas ang blood pressure mo kahapon. Kaya nawalan ka ng malay. Kailangan mo magpahinga para hindi mauwi yan sa stroke, sabi pa ni Arjo sa akin. Yung anak ko, kumusta na siya? May pag-aalalang tanong ko sa aking asawa. Under observation pa rin. Mahinang sagot nito. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpa siya na akong bumangon para dalawin ang aking anak. Simula noon ay hindi ko na siya iniwanan pa. Maliban na lamang kung cleaning time.
Nagawa ko naman yung usual na ginagawa ko noon maliban sa pagkarga sa kanya, pero hindi ko alam na last ko na pala yon. Last na palit ko na ng diaper yon. Kinausap ko siya hanggang sa nakita ko ulit ang malaanghel niyang ngiti. Yung hawak niya ng mahigpit habang sinasabi ko na mahal ko siya, na lalong humihigpit pag sinasabi kong magpagaling na siya para sa amin. Mamayang kaunti ay pinalabas muna ako ng nurse dahil marami nang nagaantay sa labas para makadalaw din sa mga baby nila. Kinausap ko ang asawa ko tungkol kay baby pero sobrang bigat ng dibdib ko. Biglang may lumapit na matandang babae sa amin. "Huwag ka nang umiyak anak. Yung baby mo ayaw niyang umiiyak ka." Anito. Pagkasabi niya noon ay inihipan niya ang ulo ko. Kasabay noon na ipinatawag ako ng nurse kasi urgent daw. Nakita ko si baby na ina-ambubag na at nagbi-bleeding na at pinipilit nilang bumalik yung oxygen level niya sa 90 pero sa tuwing kinakabit nila sa machine ay bumababa na ng 70. Kinausap ko ulit si baby na lumaban siya. Hanggat kaya pa niya. Pero kung talagang hindi na niya kaya, kahit na masakit ay tatanggapin ko. Pero kung pwedeng antayin niya ang lola niya. Binabantayan siya ng mga nurses pero walang doktor na nag-assist sa kanya. Kung kailan kailangan niya ng assistance. Mas nauna pa yung mama kong dumating sa ospital. Ipinakiusap ko sa nurse na kung pwedeng papasukin ang asawa ko para makita niya ang anak namin. Pinayagan naman siya at hinawakan niya lahat. Wala siyang pinalampas. Nakikita ko na ang pagbibleed ng sanggol. Sumusuka na siya ng dugo. Dahil alam kong nahihirapan na siya ay nag-usap kami ng asawa ko at ng mama ko na kung pwedeng tanggalin na siya sa pagkakatubo dahil ayoko nang nakikita siyang nahihirapan. Pero ipinaliwanag nila sa akin na hindi yon pwede na meron silang do not revive na tinatawag. Pumayag ang asawa ko at ang mama ko dahil kitang-kita ko na 30s na lang ang heartbeat niya. Ayaw ko na siyang mahirapan ng sobra kaya pinirmahan namin ang asawa ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay umakyat yung doktor ng anak ko. Na-declare na siyang brain dead pero yung mata niya ay hindi pa sarado. Para siyang lantang gulay. Kinausap ko pa rin siya na magpahinga na siya at pinatunayan niya na hindi siya sumuko sa laban niya. Nakasama niya kami at hindi namin siya iniwanan. Na magandang laban ang ipinakita niya sa amin pero hindi pa rin nagsasara yung mga mata niya. Kahit na anong gawin kong pagsara. Kinausap ko yung doktor na kung pwedeng pumasok yung mama ko at tinignan ko yung machine. Nasa 90 na lamang ang heartbeat niya. Pinayagan ng mama ko na makapasok. Sa pagdating ng mama ko sa pwesto niya, sabi ni mama, "Apo, andito na si Lola." Kasabay ng mga salitang yon ay ang pagsarado ng mga mata ng anak ko at ang pag-alarm ng system na flatline na siya. Pinapasok kami ng asawa ko at kinarga ko ang anghel ko at sinabi ko sa kanya na kahit na anong paghahanda ko sa sarili ko na mawawala siya ay hindi ko pala kakayanin. Mamayang kaunti ay nakita ko mula sa salamin ng ICU door. Dumaan ang isang pamilyar na lalaki. Agad akong lumabas at sa paglabas ko ay nagulat ako nang biglang dumilim ang buong hallway ng ospital. Nawala din ang mga tao sa paligid ko. Maliban na lamang sa lalaki na kaitim at ngayon ay nakasuot na ng hoodie. May karga-karga din siyang sanggol na agad kong na-recognize na anak ko. "Ibalik mo sa akin ang anak ko," umiiyak na sabi ko sa lalaki. Tumingin lamang sa akin ang lalaki at lumapit naman ako sa kanya pero nung hawakan ko siya sa braso ay hindi ako hinimatay. Tumingin naman ako sa mata ng misteryosong lalaki. "Pakiusap naman, ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin," umiiyak na sabi ko sa misteryosong lalaki. Panahon na para bumalik na siya sa lumikha. Mahina pero malinaw na wika ng lalaki sa akin. "Huwag kang mag-alala. Magiging masaya siya sa pupuntahan namin," dagdag pa niya. "Huwag pakiusap." Pagpigil ko pa rin sa lalaki. "Ako na lang ang kunin mo kapalit ng anak ko. Hayaan mo siyang mabuhay. Handa kong isakripisyo ang buhay ko. Basta mabuhay lamang ang anak ko." Naiiyak kong sabi kay kamatayan. "Hindi mo pa oras, Andrea," sabi lamang nito sa akin habang binabanggit niya ang buo kong pangalan. "Huwag kang mag-alala, darating din ang araw na makikita mo rin ang anak mo."
Magkikita rin kayong mag-ina. Pero hindi pa sa ngayon. Pagpapatuloy nito. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad papalayo. Hanggang sa bigla na lamang akong nagkamalay. Nasa ward ulit ako. Sabi ni Arjo na hinimatay daw ako pagka matay ng anak namin. As usual ay mataas daw ang blood pressure ko at very alarming na raw. Kinumusta ako naman ang anak ko at ang sabi ni Arjo ay nasa puneraryo na raw ito at hinahanda na ng mama ko ang paglilibingan ng anak ko. Muling bumagsak na naman ang mga luha ko sa mata. Ang sakit. Kalahati ng pagkatao ko ang nawala. Yung pangako ko na sabay kaming uuwi. Oo, umuwi kami ng sabay pero hindi ko siya karga-karga. Lumipas ang ilang taon at medyo natanggap ko na rin ang sinapit ng panganay ko. Sa ngayon ay may anak na rin kami ni Arjo. Actually, kapapanganak ko pa lamang noong April 2, 2024. Sa baby boy namin na pinangalanan naming Angelo. Sa awa ng Panginoon ay maliksi ang anak namin at very bibo kahit na ilang buwan pa lamang ito. Kaya todo ang pag-aalaga namin kay Angelo. Sinisigurado namin na hindi siya magkakasakit o maaaksidente dahil ayaw ko mawalan ulit ng anak. Papadudot naniniwala ko sa afterlife at alam kong masaya na ang panganay ko sa langit kasama ang Panginoon. Hanggang dito na lamang ang aking liham at sana ay makarating ito at mabasa ninyo. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Andy. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.